Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 151,000 pesos na halaga ng hinihinalang peking sigarilyo at naaresto ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na anti-criminality checkpoint operations sa lalawigan ng Nueva Ecija noong April 27, 2026. Batay sa ulat, bandang 10:30 ng gabi nang magsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng San Antonio Municipal Police Station sa Barangay Poblacion, San Antonio. Dito nasita ang isang 40 anyos na lalaki matapos nilang makita sa loob ng isang silver na Hyundai Starex van ang isang malaking kahon ng sigarilyong may tatak na Gold City na naglalaman ng 49 na rim. Pinaniniwala ang peke o smuggled ang mga ito. Nabigo ang suspect na magpakita ng kaukulang dokumento o patunay ng pagiging lehitimo ng mga produkto kaya agad siyang inaresto. Tinating nagkakahalaga ng 49,980 pesos ang mga nakumpiskang sigarilyo. Sa hiwalay na insidente, bandang 9:30 ng gabi, nagsagawa rin ng checkpoint ang HN Municipal Police Station sa Barangay Dampulan, HN. Nang tangkaing takasan ng isang itim na Kawasaki Budget Tricycle ang otoridad. Nang masita, natuklasan sa loob ng sasakyan ang dalawang kahon ng hinihinalang pekeng sigarilyo. Ang 29 anyos na suspect na residente ng Barangay Hilera, HN ay hindi rin nakapagpakita ng mga kinakailangang dokumento. Sa pagbubukas ng mga kahon, natagpuan ang 100 rim ng sigarilyong Golden Bind na may tinatayang halagang 102,000 pesos na nagresulta sa kanyang agarang pagkakaaresto. Kasalukuyang nasa kustodiya ng kani-kanilang himpilan ng pulisya ang mga naarestong individual, habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay isinailalim na sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines laban sa mga suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings sa Office of the Provincial Prosecutor. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director, magpapatuloy ang pinaigting na kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa pagkalat ng mga pekeng sigarilyo sa lalawigan. Binigyang din niya na layunin ng kanilang operasyon na maprotektahan ang mga lehitimong negosyo at matiyak na hindi makararating sa mga komunidad ang mga ilegal na produkto kasabay ng pagpapanatili ng kaayusan at integridad ng ekonomiya sa probinsya. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga magsasaka at maliliit na negosyante sa Nueva Ecija sa pamahalaan kaugnay ng pagpapatupad ng Kadiwa ng Pangulo Initiative at Rice Distribution Program na ginanap sa Farmers Plaza sa Palayan City noong Huwebes, April 23. Ayon sa kanila, malaking tulong ang mga programang ito upang mapabuti ang kanilang kabuhayan at mabawasan ang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Lerma Yase, isang magsasaka mula sa Palayan City, nakatutulong ang Kadiwa program upang maibenta nila ang kanilang ani ng direkta sa mga mamimili sa tamang presyo na nakaiiwas sa pagkalugi dulot ng mababang farm gate prices. Samantala, sinabi naman ni Joseph Antiquia, isang taho vendor at benepisyaryo ng Rice Assistance, na malaki ang naitutulong ng programa sa kanyang pang-araw-araw na gastusin at sa pangailangan ng kanyang pamilya. Isa rin sa mga nakatanggap ng tulong si Joselito Painor, isang buko juice vendor sa umaga at barangay Tanod sa gabi. Ayon sa kanya, sa kabila ng kanyang maghapon at magdamag na pagtatrabaho, nagsisilbing malaking suporta at pag-asa ang naturang tulong upang matugunan ang pangailangan ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya, hindi lamang simpleng ayuda ang natanggap kundi dagdag lakas upang harapin ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Nagpasalamat naman si Palayan City Mayor Viandre Nicole Cuevas at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdadala ng mga programa ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na komunidad. Aniya, malaki ang naidudulot ng mga ganitong inisyatiba sa buhay at kabuhayan ng mga residente.
Personal din nga bumisita ang Pangulo sa Palayan City upang pangunahan ang implementasyon ng Kadiwa ng Pangulo Program at saksihan ang pamamahagi ng bigas sa mga ambulant vendors sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Sa naturang pagbisita, nakipagpulong siya sa mga barangay captain at lokal na opisyal at sinaksihan ang paunang distribusyon ng 100 sako ng bigas na may tig 10 kilo bawat isa. Ininspeksyon din ng Pangulo ang mga Kadiwa stalls na tampok ang mga lokal na produktong agrikultural mula sa Palayan City at iba pang bahagi ng Nueva Ecija. Layunin nitong maibenta ang mga produkto ng direkta sa mga mamimili upang makapagbigay ng mas abot kayang pagkain at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Bahagi ang programang ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ang sektor ng agrikultura at palakasin ang food security sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya. Umani ng pangamba at panawagan para sa mas maayos na sistema ang pagkamatay ng isang TODA president mula Barangay Bacayao, Gimba, Nueva Ecija matapos umanong atakihin sa puso habang naghihintay ng ayuda noong April 24, 2026. Kinilalang nasawin na si Orlando Sebastian, 57 anyos, na kasalukuyang nakaburol na ang mga labi. Ayon sa kanyang pamilya, bandang alas 10 ng umaga nang bigla itong inatake habang nakapila kasama ang kanyang pamangkin na si Joped Sebastian para sa cash relief assistance na inilaan sa transport sector. Agad na isinugod sa ospital si Sebastian ngunit binawian din ang buhay. Nabatid na mayroon itong dati ng sakit sa puso na posibleng nakaapekto sa kanyang kondisyon sa gitna ng matinding init at siksikan sa lugar ng distribusyon. Ibinunyag ng pamilya na kahit may karamdaman, napilitan pa rin umano ang biktima na personal na pumunta dahil hindi pinapayagan ang representative sa pagkuha ng ayuda. Dagdag pa nila, matagal na naghihintay sa ilalim ng mainit na panahon ang kanilang naranasan bago tuluyang nagsimula ang pila. Batay sa anunsyo ng MSWDO Gimba, itinakdang magsimula ang pamahagi ng cash relief assistance alas 7:45 ng umaga. Gayunman, alas 7 pa lamang ay nagsana ang mga tricycle drivers sa Manaksak Gym at umabot pa umano ng halos 3 oras bago pinayagang pumila ang mga benepisyaryo. Dahil sa insidente, nananawagan ng ilang residente at kapwa driver na mas maayos na organisasyon at konsiderasyon sa kalagayan ng mga benepisyaryo, lalo na ang mga may iniindang sakit upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya. Samantala, hindi na nakuha ni Sebastian ang kanyang ayuda dahil sa kanyang pagpanaw. Ngunit ayon sa pamilya, nangako ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ibibigay ito sa kanyang mga naulila. Patuloy namang nananawagan ng publiko sa mga kinauukulan na ripasuhin ang sistema ng distribusyon ng ayuda upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga benepisyaryo.